Happy Lord's Day sa ating lahat. Maligayang araw para sa Panginoon. Hindi ito araw para sa atin. Kaya, ang araw na ito ay nauukol sa Kanya kung anong mensahe ang Kanyang mararating sa atin at karagdagang pagkain ng ating kaluluwa. Baka mag-akonti tayo, tama ang prinsipyo ng Biblia na hindi paramihan. Hindi ang batayan paramihan upang makarating sa kalangitan, kundi sa kunti lang. Sabi ng Panginoon, mabuti pa nga ang pamilyo, madali pang pumasok sa butas ng karayo. Sa mga tao, naniniwala na may Diyos, pero hindi naman nila ginagawa para sa Panginoon. Naniniwala lang sila sa pamamagitan ng salita. Walang aksyon, walang partisipasyon, kundi bukang bibig lamang. Itong mensahe na ito ay patungkol sa mga pinagdadaanan nating buhay. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ng unang Pedro, Kabanatang 4. Simulan natin sa talatang 12 hanggang 11. Ulitin ko po, ang ating teksto ay matatagpuan sa aklat ng unang Pedro, Kabanatang 4, talatang 12 hanggang 19. Sundan nyo na lang po ako sa aking binabasa. Ang wala pong Biblia, pamili kayo ng Biblia. Napakalaga po yan. Mura lang ang Biblia, mahal ang cellphone. Ang Biblia, mura. Okay, napakalaga po ito sa atin, yung Biblia. Sabi nga kanina ng ating MC, sabi ng katuto kanina, kapag hindi tayo masugid na nagbabasa pag naglalasa sa salita ng Panginoon, wala tayong kasusuhuan. Ang tawag sa ating Kristiyanong stagnant. Pag tinanong tayo, maghahanap tayo ng kakampi para masagot. Bakit? Wala tayong nakukuhang idea kung ano naman na pwede natin isagot. Okay? Si Amen, anak ko na. Okay. Sundan niyo po ako. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Upang kayo'y subukin, waring may mga katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Hindi kayo'y magalak. Yamang kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay makuha at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay mahayag. Kung kayo ay inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian ng Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Verse 15, ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang mapang pumasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagbarusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi walatin niya ang Diyos sa pangalan ito. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghukom sa sambahayan ng Diyos
At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Sa Ebanghelyo, mabuti balita. At kung ang matuwid ay bahagyan ng makaligtas, ano kaya ang mangyayari sa masasama at makasalanan? 19. Kaya ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa pagawa ng mabuti. Pagpalain po ang salitang ito na ating pag-uusapan, gulayin sa mga oras ito. Saglit po tayo na lumuko, nanalangin, sa salamat. Amang banal, Diyos na nasa langit, kayo ang siyang may likha ng langit at ng lupa. Walang bagay na aming nakikita na hindi ito sinabi ng bibig. Maging kami man, Panginoon, kami ang pinaka-espesyal na nilalang mo. Hindi mo kami sinabi na magkaroon ng tao. Hindi kami nagmula sa alabok ng lupa. Minasan niyo kami, minulmahan niyo kami, binayahan niyo ang aming ilong, kaya kami nagkaroon ng buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay niyo. Salamat na kami pala, Panginoon, ang nilalang mo na napaka-espesyal. Dahil meron kayong layunin na ipagagawa sa amin. Ang layunin namin, Panginoon, bukod sa nakakilala kami sa iyo, malalim ang pagkaunawa namin, kami rin, Panginoon, ay matabahagi doon sa mga taong inahanda mo ang kanilang puso, na kayo naman ay makilala nila, na kayo ang tunay na Diyos, hindi nakikita, hindi nahahawakan, katulad ng iba, ay pinagmamalaki nila ang kanilang Diyos na walang kabuluhan. Subalit kayo ang aming Diyos na kumikilos, nangangasiwa, nangangalaga para sa ikapabuti namin, para sa aming kapakanan, may bahagi din man namin doon sa mga tao. Inihanda mo para pakinggan ang iyong nasalita. Ang mga salita ito, Panginoon, bagamat maraming sagabal na nangyari, gawangan ng aming kapitbahay, patuloy sa nag-ingay, celebrate, pero hindi ito dahilan para hindi namin kayo pangaral. Sabi ko nga po, Panginoon, buka mo nga akong bibig na ang mga salita lamang ay siyang marinig, pawang katotohanan, at walang hangal kasi nangalingan. Salamat po, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, na hindi ka natutupid sa harapan mo. Dahil turuan mo po ang aming puso, at ang aming puso ay sinungaling at nandaraya. Sabi nga po ni Profeta Jeremiah, turuan mo ang aming puso, Panginoon, kung paano mo po tinuruan ang iyong mga alagad, ang iyong mga tagasunod, na sundin ang iyong kanukuran hanggang sila'y dapuan ng kamatayan, hindi dahil sa karamdaman. Ang kamatayan ito, Panginoon, sa pagtatanggol ng iyong mga salita. Yung mga tao na ito na napapatay sa iyong mga alagad, sila yung mga taong ayaw sumampalataya sila. Subalit kami, Panginoon, nagnanasa din kami kung paano nyo binago ang aming mga alagad, yung mga tagasunod. Sa amin dito, Panginoon, yung sinasamo namin ito na walang halong pag-uusap at di namin kayo pinangunahan. Salamat po, Panginoon.
At ipaunawa mo po ang mga salita. Nawa, maunawaan namin at maramdaman namin mismo ng aming kaluluwa kung bakit nangyayari ito sa buhay natin. Salamat po. Purihin po kayo. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa ay pamamagatan ko. Mapalad ang mananampalataya na nagdaranas na mahigpit na pagsisubok. Ulitin ko mapalad ang mananampalataya. Pas na po ang kamay mananampalataya. Mapalad ang mananampalataya na nagdaranas ng mabigat na pagsisubok. Ayon sa ating panimula, ang unang sulat ni Pedro ay isinulat upang bigyan ng kalakasan at pag-asa ang mga Kristiyano na dumaranas ng pag-uusig sa hilagang bahagi ng Asia Minor. Ang kapulungan na binubuo halos ng mga hintil na mananampalataya ay hinikayat na huwag mabigla sa kahirapang dumarating sa kanila. Dapat silang magala maging sa kanilang mga pagsubok na naranasan din ng kanilang mga kapatid sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pakikiisa sa mga pagmumusa ni Kristo ay papakita nila ang katunayan ng kanilang pananampalataya. Sa kabanata ng 12, pinapalakas tayo ng ating kapatid, si Apostol Pedro, mga minamahal. Isinulat ito, hindi ito para sa mga unbeliever. Isinulat ito hindi para sa mga reprobate na itinakwil ng Diyos. Isinulat ito ni Pablo ni Pedro sa atin ng mga mananampalataya. Ang tawag niya sa atin, mga minamahal. Ang sabi na 12, mga minamahal, huwag kayo magsaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Upang kayo sibukin na waring may katakatakang bagay. Tignan mo siya nagtataka-tayo. Ano yung aking nararanasan? Magsibok mo ba ito yung Panginoon? Parang hindi ko kakayanin. Pero sabi ni Pedro, sa halip, magalak kayo. Kaya sabi ng mga hindi mananampalataya, hindi nakakaunawa, tingnan mo yung mga bulagin, no? May mga problema mga nagagalak pa. Hindi na bulagin, buwang abin. Kasi nagagalak sila, ang dami nilang problema. Hindi kasi nila nauunawaan kung paano tayo pinangangalagaan ng Panginoon. Kaya sinabi na Apostol Pedro, magalak kayo kasi ito yung kalooban ng Diyos. Isa itong indikasyon na kapag ang isang mananampalataya nakakaranas na mahigpit na pagsubok, sabi ni Pedro, magalak ka. Kasi ito ay indikasyon na kalooban ng Diyos na mangyari sa iyo. Para ano? Upang tayo ay nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo. Wala pa tayo sa gakuko ni Kristo yung pagdurusa natin. Samantalang siya, kapag ating pinagmamasdan
yung tinatawag na Passion of Christ. Maawa. Maraming pinagdaanan ng pagdurusa ang ating Panginoon Kristo. Sabi mga nanonood, pag nakikita lumapa niya si Kristo, kawawa naman. Mali! Mali yun! Kawawa naman si Jesus na dapa. Mali. Bakit mali? Ikaw ang kinawaan ng Panginoon. Siya ang naawa sa atin. Kaya tayo, ngayon, ay nakikibahagi sa kanyang pagdulong. Bakit? Kaya ang sabi ni Pedro, yung mga kapatid niya kapuhod itinapon sa iba't ibang lugar, hindi para kumita ng pera. Kaya itinapon sila sa iba't ibang lugar sa panahon ni Gobernador Nero. Inuusig sila doon ng mga kapwa nila, hindi Hudyo. Mga Hudyo sila, inuusig sila ng mga hindi Hudyo. Nililibak sila. Kaya sabi ni Pedro, huwag kayong magtaka kung nangyayari yan sa inyo. Sa halip magalak kami. Lahat tayo nakakaranas ng mabibigat na pagsubok. Hindi ko alam ang pinagdadaanan niya, pero sa akin, isa umiiyak ako. Bakit ako umiiyak? Sabi ko, Lord, may anak ko. May abroad akong anak. Halos lahat sila matitino. Bakit? Pag pangangailangan ko wala. Maliban na lang sa ibang tao na tumutulong. Maliban kay chairman. Si chairman din ko ano-ano, pero ginagamit siya na kasangkapan ng Panginoon at mukhaan. Hindi ko ano-ano yan. Isa ng pagsubok, ay sabi nga, ang Panginoon tama, magalak. Hindi ang inyong mga anak ang iyong aasahan. Hindi gagamit ang Diyos, mga tao. Iba't ibang pagsubok ang pinagdadaanan natin. Pero, kapag ang isang mananampalataya, pagdating ng pagsubok, umaayaw na. Alam niyo ba, ang indikasyon ng pagsubok, ito ay paraan din ng Panginoon para lumago ka sa pananampalataya. Hindi ka magiging stagnant Christian o bagsok na Kristiyano. Na Kristiyano ka kapag, sabi nga ng ating Yusef, nagpapasalamat ka kapag meron kang material na bagay. Kung maranas ka ng pagsubukan mo na. Whether or bad or good, dapat isinasamo natin yan sa Panginoon. Ang mga Kristiyano nagdurusa sa mabibigat na pagsubok, hindi ka nagdurusa dahil sa sarili mong paraan. Hindi. Sabi ng verse 19, kaya ang nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanyang kaluluwa. Kanino? Sa Diyos. Dahil siya ang lumikha sa iyo. Siya yung ang lumalang. Nakikita niyo? Kapag tayo nagdurusa, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Sa halip, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating Panginoon. Siya ang nakakaalam. Ito ang iwasan natin mga kapatid. Ito ang nakakatakot. Pasinin natin ang verse 14. Verse 14 ha? Ito ang nakakatakot. Ito ang danger. Verse 15. Ngunit,
Huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimaso. Bakit? Hindi mo kalooban na. Ang pagdurusa, dalawang bagay. Pagdurusa ng mga masamang tao na ang dulo nito forever, nandoon na ang paghuhukom ng Panginoon. Tayo, na mga mananampalataya, kaya tayo nagdurusa, hindi yan forever. Pansamantalayan niya. Bakit? Mahal tayo ng Panginoon eh. Sinusubin niya tayo bilang mga tunay na mga mananampalataya. Para isang magulang, di ba? Kasi hindi mo siguro papaluin ang iyong anak na walang kasalanan. Hindi mo papaluin ang iyong anak na napakatuwa. Kaya mo siya pinapalo, kaya mo siyang mapahanap. Ito yung sinasabi ng verse 15 na huwag kang magdusa bilang mamamatay. Ako naniniwala ko, kapag Kristiyano, walang mamamatay tao. Walang magnanakaw. Bakit? Dahil magnanakaw, ninanakaw lang yung oras. Pero financially, wala. Wala nagnanakaw. Kasi, sabi ni Pedro, ang mga itong Kristiyano, alam nila na sila ay pinabuusi upang subukin sila ng Panginoon hanggang saan. Upang bigyan ka ng pagtitiis, panginahulan, na magawa mo ang mga bagay nito. Magalak kayo. Ngayon, ang mga nagdurusa na nagtitiis sa pagsubok ng Panginoon, kaya tayo nakakagawa, nagdurusa pala dahil tayo gumagawa ng mabuti. Amen? Nakakagawa tayo ng mabuti. Anong mabuti bagay ginagawa natin? Yung ginagawa natin, yung araw ng Sabbath, ginagawa natin, magamat, iilan lang ang dumadalo. Ang paggawa natin ng mabuti, makatulong sa kapwa, makapabahagi ng salita ng Panginoon, samantay naroon, yun ay mabuti. At ang kabutihan na ginagawa natin, bunga yan ng ating pananampalataya. Ang taong walang pananampalataya, yung paggawa niya ng mabuti, panglabas niya. Siya na dyan, pati sa langit. Gumagawa ng mabuti, malapit na ang eleksyon. Kahit yung kamay mo marunong, kahit yung kaukaw-kan mo, kakamayan ka. Pero, hindi yung mabuti. Ang mabuti, yung makapagbahagi ka ng salita, yung mayroon kang ginagawa na kalooban ng Panginoon, yun ang mabuti. So, yun po ang sinasabi. Ngayon, kapag tayo nakakaranas ng mabibigat na pagsubok, sabi ni Pedro, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Chapter 5, verse 7. Ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat siya'y nagmamalasakit. Di ba tayo pag nakakaranas ng mga pagsubok, hindi man yan mabigat. Wala tayong ibang binabalingan kundi ang Diyos. Saan natin dinadaan? Sa panalangin, Panginoon, samahan mo po ako sa lahat ng pinagdadaanan. Wala tayong pipiling masumbungan. Hindi ang gobyerno, hindi sinuman. Sabi ng Biblia, sumpainin ang tao na nagtitiwala sa
Seryoso ang Diyos. Hindi masama magtiwala sa tao. Pero dapat, ang una, doon tayo magtiwala. Bakit pa nga si Yormi, sabi ni Yormi, God first. Totoo kaya yun? Ha? Kaya balikan natin ang ating picture. Hindi kayo maganap, sabi ng verse 13, yaman kayo ay nakikibahagi sa mga pagbarusa ninyo. Upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Kung kayo inaalipasta dahil sa pangalan ni Kristo, mapapala kayo. Sinong nakaranas dito na inaalipasta na? Wala pa? Sabi ng ating Kristo, kung kayo inaalipasta, nino? Yung mga tao, kapitbahay mo, mapapalad kayo. Sapagkat nanangahang sa inyo ang Espiritu. Ano ibig sabihin ng pag-alipos ka? Di ba minsan tinatawaran tayo? Ano ba yan? Mga buwan na yun? Ano ba? Ako inalipos ka. Pumunta sa bahay namin ay insi. Si Kristo daw tao lang. Malinaw yun na pag-alipos ka. Hindi lamang sa salita ng Panginoon na binabasa natin ang Biblia na inalipos siya ng mga kawal ng Romano. Diba sabi niya, hindi kayo anak ng Diyos? Hindi ko sabihin mo. Naniniwala kami. Pinalo siya ng matuta, sabi niya, hula mo sinong pumalot siya. Yun ang pag-alipos ka. Dinuraan siya. Tayo, ano yung alipos na naranasan natin? Ako, sabi ng iglesia, si Kristo mo, tao lang. Ang sagot ko, nagkatawang tao. Iba ang tao. Sabi ko, pag-aaral ko ng Kristo ang tawag sa kanya, incarnation. Espiritu na karoon ng laman. Galing siya sa sinapupunan ng Diyos. Galing siya sa langit. Ano masasabing tao? Basta tao. Ito pa. Ba't kayo makabunag yung pataas-taas ng kamay? Hallelujah, hallelujah. Nagtitinda kayo ng hallelujah. Sabi ko, hindi ibig sabihin hallelujah. Pinupuri ang Panginoon. Hallelujah. Yun ang pang-alipos. Bakit kayo mga born again? Hindi kayo kumantang pasigaw-sigaw. Sabi ko, brad, wala kang pakialam doon. Kayo nga eh. Hindi nga kayo mananampalataya. Meron ba kayo na narinig sa amin na kinakanta nyo sa video okay yung pangalan ng Panginoon? Diba? Ano sabi na ikatlong utos? Huwag mong babanggitin ng aking pangalan na walang o. Di ba iba ko kumakanta ng video okay, kinagamit yung pangalan niyo. Yung kumakanta dyan, lasing na sa amin. Natutulog ba ang Diyos? Hindi pa na siya pumunta sa bahay. Pisor! Kasi pa kayo natutulog ang Diyos? Sabi ko hindi. Ibig sabi ng kanta. Sabi ko, ang mali yung sa kanta. Hindi natutulog ang Diyos. Kasi kung natutulog ang Diyos, ligtas sa mga magnakaw. Ligtas sa mga kriminal. Ligtas sa mga matrika. Kasi tulog ang Diyos eh. Hindi niya alam yun eh. Ang Diyos, tinatawag na omnipotent God. Omnipotent. Omniscient God. Kahit saan ka magpunta, nakikita ka ng Diyos. Walang lihim na hindi niya nakikita. Ako magbasa ka ng Biblia. Nakanoon ba? Sabi niya, tutulog eh. So, sa atin, bilang nakakaranas ng matinding pagsubok,
pinapalakas tayo ng Panginoon. Ang Diyos din na nagbibigay sa atin ng ating hawaan. Binibigyan tayo ng comfort ng Diyos na huwag tayo manghinawa sa ating paglilingkod. Lahat yan. Mamaya bibigay ko sa inyo. Sa kabila na binibigyan tayo ng mabibigat na pagsubok, mayroong kapalit. Hindi lahat ng tao binibigyan ng pagsubok. Ang binibigyan ng Panginoon yung mga mananampalataya. Dahil sabi ng ating Kristo, ito ay isang indikasyon na tayo ay nakikibahagi sa pagbunusan ni Kristo. Sa pagbunusan natin ito wala pa sa kinitingan nila eh. Minsan wala lang tayong maulam, wala tayong masain. Isa na ako dyan, aminado. Isa lang ang buhay ito. Di ba? Pero ang Diyos din nagbibigay. Pag wala akong masain, punta kay Chairman, wala akong masain. Bigay pa sa naman sinilo. Sino mo yan? Pagsubok. Kung hanggang saan ka. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya, sa mga oras na ito, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Kasi habang tayo nasa sanlibutan ito, tayo madayuhan lamang. Ang pinapalakas sa atin ng Panginoon ng ating kaluluwa na ito ang haharap sa Kanya. Hindi ang ating katawang lupa. Ang ating Panginoon. Sabi ng chapter 5, at pag sabi ng chapter 5:15, maging matatag ang inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nararanasan ng inyong mga kapatid sa buong mundo. Tingnan nyo, hindi lang ikaw, ako ang nakakaranas, kundi ang ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Nakakaranas din ng mga mahigpit na pagsubok. Bilang Kristiyano, ano ang kapalit pagkatapos na ating mapagtaguntayan ng mga mahigpit na pagsubok? Nalala ko nakabuhol dyan. Nagbabible study kami ni Pastor. Dati kong kasamahan yan, Kristiyano hindi. Dati kong kasamahan yan, na kami nagnanakaw. Yan. Gilingan pa ng kahoy yan eh. Saan siya din, sa tawa ko. Kasamahan ko sa pagnanakaw. Nung nagtuturo kami ni Pastor Alan sa barangay, pumasok. Pinagmalaki na kami. Sabi niya, pero makilala mo yan? Yan, si Pastor Ramon. Dati kong kasamahan niya. Nanakaw yan. Pero natutuwa ako. Ito na ako, nakapagtuturo. At naniniwala din ako na isa rin siyang mananampalataya. Tumadal yan doon sa ano eh. Kumain siya doon. Tumadal yan sa pigingan. Nakita ko yung kanyang pinagdaan. Ang bukod. Isa sa paraan yun ang kanyang pagsubok at pagduro sa pinagdadaan. Bumali ang kanyang bukod. Sumali mga ilang taon lang bumali. Diba? Bumali. Sabi ko minsan, yung binalita ng aking anak, sabi ko, ako na lang sa ano. Pinagdadaanan din ako. Sakit yung gabi. Bakit si Parin John? Sabi na anak kong lalaki, Papa naman, minamadali mo. Sabi ko kayo din ha. Bukang bukit ko lang. Hindi siya nakabuhay. Sa atin, sa huling panahon, nasa huling panahon na tayo.
Ang pinagdadaanan natin ng mga mahigpit na pagsubok, ito ang may kapalit. Ano kapalit? Regalo? Regalo na nasisiya. Basahin natin ang chapter 5 ng unang Pedro, kabanatang 10. Dito tayo magsasabi. At pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, bilang hamon ito sa inyo ulitin ko. Chapter 5 verse 10, at pagkatapos na kayo'y magdusa ng sandaling panahon, ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag tungo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, ay siya rin magpapanumbalik, magpapatibay. Saan? Sa ating paglilingkod. Sa ating paglilingkod. At siya magpapatibay at magpapalakas sa atin. Kasi pag hindi mo pinagdaanan yung mga mabibigat na pagsubok sa paglilingkod, hindi ka magiging matibay. Anak? Hindi ka magiging matibay. Basta umaasa ka na, basta ako, alam na nilo. Hindi. Pinapatibay. Yes. Matiman ang mga bagay, higit pa sa pagsubok. Nakahanda ka. Bakit? Kasi matibay ka. Sabi ng Pedro, sumakanya nawa ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Salamat tayo Panginoon. Amang banal, gusto na sa langit, tunay nga na ang pag-uusig, ang pagdarusa pala namin, Panginoon, bahagi ito ng higpit na pagsulong na pinagkaluluto sa amin. Minsan, Panginoon, nabiniliak kami. Minsan, binabaliwala namin, Panginoon, ang iyong salita patungkol sa mga pagsubok. Hindi ito pala ipagpapalakas niyo sa amin na mas lalo kaming tumipay sa pananampalataya na hindi kami madaig na anumang bagay na inaalok sa amin na santutan. At ito rin na magpapalakas sa amin, Panginoon. Sa anumang mga bagyo, alon na bumabangga sa amin. Hindi na aming katawang lupa, hindi na aming panin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga kapatid na nakarinig ng mga salita. Nawa ito ay kanilang bulay-bulayin, aralin ang mga salita ayon sa na may akda ni si Pedro na ito ay namunod panakas sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pumili po kayo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Napagpala ba tayo sa kanyang mga salita patungkol sa mapalad ang mga